Ang buong buwan po ng Nobyembre ay iniaalay natin para sa mga yumaong Kristiyano. Kasama po dito ang lahat ng ating mga kaibigan, kamag-anak at kakilala na pumanaw pa. Kaya naman noong una at ikalawang araw ng Nobyembre, sa tradisyong Pilipino, nag-alay tayo ng mga panalangin at mga pamisa para sa kanilang mga kaluluwa. Ano po ang ibig sabihin ng ginagawa nating ito? Simple lamang, tayong lahat ay umaasa na hindi kamatayan ang kanilang huling destinasyon at hantungan. Umaasa tayo na ang kamatayan ay isang estado o hakbang lamang upang makatawid sa tinatawag nating buhay na walang hanggan. Nangangahulugang may pag-asa pang naghihintay sa atin matapos ang ating pakikipagtunggali sa buhay natin dito sa lupa. At ito po ang pinakatema ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Sinabi ni Jesus Nazareno, ang Diyos natin ay Diyos ng mga buhay at hindi ng mga patay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Uulitin ko po, sinabi ni Jesus Nazareno na ang ating Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kung hindi Diyos ng mga buhay. Maliwanag na sinasabi dito, hindi hangad ng Diyos ang kamatayan, kung hindi ang buhay. Hindi nalulugod ang Diyos sa ating pagpanaw dahil siya po ang Diyos na pinagmula ng buhay. Siya ang Diyos ng mga buhay. Siya ang Diyos na walang simula at pinanggalingan. Kaya po, wala rin siyang katapusan at siya ang Diyos na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang pagkabuhay na mag-uli ay pinatotohanan ni Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo. Subalit kung inyong mapapansin, ang mga Saduseyo hindi pinaniniwalaan ang muling pagkabuhay. Kaya nagbigay sila ng isang sitwasyon na kung saan ang 7 magkakapatid na lalaki ay nagpakasal sa iisang babae matapos mamatay ang bawat isa na hindi nagkakaanak. Sapagkat sa kanilang kapanahunan, kapag ang isang babae ay naging balo sa kaniyang asawa at hindi nagkaanak, may responsibilidad ang sumunod na kapatid na lalaki na pakasalan ng babae upang magkaanak. At kung sakaling mamatay uli ang lalaki, ang susunod niyang kapatid ang pakakasal sa balong babae hanggang ito ay magkaanak. Ngunit sa sitwasyon na binigay ng Saduseyo, 7 lalaki na ang napakasal sa babae, silang lahat ay namatay. At ang tanong nila, sino ang kikilalaning asawa ng babae pag-akyat sa langit? Dahil ang babae nga ito, napakasal na sa 7 lalaki na magkakapatid. At anong sagot ni Jesus Nazareno? Ang pag-aasawa ay hanggang sa lupa lamang. Pag-akyat natin sa langit, tayong lahat ay magiging magkakapatid. Dahil tayong lahat
ay magiging ama ng Diyos na kataas-taasan. Uulitin ko po, ipinaliwanag ni Jesus Nazareno na sa ating muling pagkabuhay, pag-akyat natin sa langit, tayong lahat ay ituturing ng mga anak ng Diyos. Sa madaling salita, ang ating relasyon sa langit, tayong lahat ay magkakapatid at iisa ang ating Diyos, ang ating Diyos Ama. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang panawagan sa atin, huwag nating sayangin ang ating buhay sa pag-iisip at paggawa ng masama dito sa lupa. Huwag nating sayangin ang ating buhay sa paggawa ng walang kahulugang bagay. Mahalaga ang ating buhay. Sagrado ang ating buhay. Mahalaga ang ating mga kaluluwa. Hindi tayo nilikha ng Diyos upang mamatay. Nilikha tayo ng Diyos upang mabuhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan ay ang gantimpala na ating kakamtin kung tayo ay magiging tapat sa ating paggawa ng mabuti at tapat sa pagmamahal sa Diyos at kapwa. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.